Okay, so magandang umaga. Ay, nasunog na naman siya. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ito pong lingkod na pagbibigay po sa inyo ng mensahe mula po kay God, sa Holy Spirit, sa Divine, sa mga Ascended Masters, Universe, Spirit Guides, Ancestors, Angels, Archangels, and sa ating mga Elementals. Ayan. Nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel at sa mga new subscribers. Maraming salamat po. And um, sa mga patuloy po na tumatangkilik, no, sa ating po mga langis, sa ating pong mga medallions. Yan, maraming salamat po sa paniniwala at pagtitiwala, syempre. Okay, so ito pong reading na ito, itong YouTube channel na po ito is para po ito sa um, para po siya sa yung bang may nararamdaman kayo, nakakaiba, kinikilabutan, yung mga tipong biglang may dumadaan sa harapan niyo or sa gilid ng mata ninyo, may naaamoy, may naririnig, mga ganyan. So, ito is para po sa ito. And especially po doon sa halimbawa, merong kayong mga lolo't lola na mga manggagamot, mga tarot readers, mga ganyan. Kung ano man po ng mga divination na ginagamit nila. So, ito po is para sa inyo. Sa mga babaylan, mga ganyan po kasi eh. So, ito pong reading na ito is para po sa inyo to. Okay, so, minsan po, katulad po ngayon na mag-love reading po muna tayo, then later on is mag-ano na po tayo, spiritual reading na po, no? So, sa mga makaka-resonate po, please paki-click po ang subscribe button and paki-like and share and paki-click din po notification bell para po lagi kayo updated sa ating reading. Okay? And what else? Ano pa bang dapat mo ibilin? Okay. So, siguro po by Sunday, baka ipakita ko na po sa inyo yung ginawa kong langis kasi yung bago pong langis, no, para po malaman po ninyo na uh, sa susunod pong batch, no, na gagawin ko pong mga langis is wala na po kayo makikitang orasyon doon. Kasi po binabad ko na po yon for, parang alam nyo yun, tawag ba doon? Basta binabad ko na po siya na for how many days, no? Yun talaga pong kailangan niyang araw doon sa uh, palibot, kasama po nung iba po pong mga langis, no, nakapalibot po doon, na binabad ko na po. And niritualan ko na rin po, kinonsagra ko na rin po, binuhay lahat. Kasi po nandun na po lahat halos yung mga orasyon na ginagamit ko sa panggagamot. So, yun po is, kung dati po ganito, nilalagyan ko po siya ng orasyon sa loob. Ngayon po is hindi na po siya magkakaroon nun para po mas marami po siya. Hindi na po siya takaw sa yun, kasi pagka may papel pa po is nasasayang lang din po, no? Pero wag po kayo mag-alala kasi po yun is mas malakas na po ngayon yan. And hoping na for me, yan na po yung yan na po yung last na gagawin ko lang is na pag-aanuhin ko na lang yan. Palalakasin na lang po ng palalakasin by prayers from God, no? Hihit po tayo lagi ng basbas. Okay, so papakita ko po sa inyo yan next by Sunday or Monday. Okay? So let's start, no? Pray na po tayo. Panginoong Hesukristo, mahal na Diyos sa masalangit ng labi ng Maria Santo Niño, pakibasbasan po ang napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ako ng mensahe para po sa mga magsing-irog, kung ano na po ang update po sa kanila at kung ano po yung mga dapat nilang malaman sa kanila mga buhay-buhay pagmamahalan, ganyan, or pamilya po, yan po, pamilya, mga ganyan. Ako po ay nananalangin na kami inyong patuloy iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ng lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Pakipaspasan po itong mga ito. Amen. Okay. So, umpisa na po tayo. Okay, dok.
na yung apoy ko ng kandila. Kailangan ko na siguro magsindi ng another candle. Okay, so ano sa mga ano po, gusto pong mag-cleanse ng mga gamit. Actually, ang mga amulets po ay mga cards. Kung wala po kayong pang-cleansing, ang oil po is best din po for cleansing. Kasi nga po, ito is pampaklas eh. No, pampaklas po siya. Okay. So, tingnan po natin kung anong update sa inyo. No? Wala po tayong tatlong cards dito. 4 latitudes ninyo. Sa inyong dalawa, ano na po ba ang nangyayari sa inyo ngayon? Na kumbaga last few months, isang dito yung may mga gayuma, merong naghiwalay, mga ganyan. Pero ang alam po kasi ngayon sa inyo is ano na nandito na sa na-overcome nyo na yung mga ganong struggle sa buhay. As in, nagkakaroon na po kayo ng magandang samahan sa ngayon. No? So, tingnan po natin kung may balakid pang parating. Meron po bang kumukontra? Or ano, tuloy-tuloy na po ba to? Hoping, no? In God's name. In Jesus' name. Okay. Okay, so let's see kung ano ba ang nais ipaalam sa inyo ng inyong cards. Mga collective. Hoping na maganda ngayon, ano. Uy, wala. Uy, wala. Ano kaya ang message sa inyo? First card, new love. That your person has stirred your romantic feelings. My goodness. There's a new love. Okay, so marami akong explanation dyan sa new love na yan. New love, possible na ang nangyayari ngayon sa inyo, no? Dahil nga, kumbaga, nagkaroon kayo ng parang, alam niyo yun, yung pagtatalo, duda, hiwalayan, yung iba sa inyo naghiwalay na, no? Nag-relocate na, ganyan, sa kabilang bahay, no? And, dumating na rin kayo sa point na parang, andito yung nagkaroon na ng reconciliation, humingi na siya ng sorry, or maybe nag-effort na siya, hindi man humingi ng sorry, isang dito naman yung nagbigay na siya ng effort, no? Para maging maayos ulit yung relasyon ninyo, nagpakita. As in, marami namang naging changes. As in, nakikita ko naman kasi dito, humingi siya ng kapatawaran. Since, dito, naka-kneel, ano siya, nakaluhod, no? So, humingi siya ng tawad sa'yo. And your angel says, patawarin mo siya. So, andyan yung mga angels mo, no, na binubulungan ka na, sige na, patawarin mo na yan. Patawarin mo na si kuya. Patawarin mo na si kuya. Ganun. No? So, hindi siya talaga totally masasabing meron kayo mga meet, no, na person, no, new, as in talaga kung may paparating ba, hindi. Kasi nga, ang tanong ko dito is kung ano na yung update sa inyo, sa mga nag-away, ganito, ganyan. So, possible na, andito na ngayon yung magkakaroon na kayo talaga ng mga tipong kilig, may mga tipong alam mo yon, concern, mga ganyan, may mga pangkilig factor na kayo mararamdaman ngayon dito sa person nyo. So, andito yung masasabi ko na parang from scratch, andito yung new love na tinatawag. So, parang inlababo ka na naman dito again and again. No? And also, yung person mo dito. Maybe andito nga yung sinasabi sa inyo for some of this na meron mga love spell na pinabaklas po ninyo. And now, ito na. Kumbaga, andito na yung unti-unti ibabalik nyo na yung dating samahan ninyo. Or yung way na mga communication nyo. Kung may mga LDR man dito. No? Kung may meron mga taga-abroad, ganyan, na nagkakaroon ng away. No? So, magkakaroon na kayo ng kaayusan dito. Okay, so what else? O see, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. So talagang there's a reconciliation talaga ang nangyari. So, naging maayos na kumbaga ngayon ang relasyon ninyo nitong person. Kaya, kumbaga, go, 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 go lang. No? Kumbaga, heaven, heaven. Ganun. Kumbaga kasi, ano dito parang, yun nga, yung iba sa inyo kasi is pinalaya siguro. No, or parang umalis to, pwedeng ganon, hindi nyo mapinalayas, hindi nyo mapinaalis, pero siya yung umalis, nga ganon. Now, or maybe emotionally, para talagang lumayo, possible na ganon. But now, is andito na ngayon yung bumabalik na siya sa'yo ngayon, nagmamakaawa, no, naglalambing, no, pinapakita niya na sa'yo na yung importansya na gusto mo,
no, for how many years siguro, no, or for how many months na magkasama kayo, parang binabaliwala ka, and now andito na ulit siya, nagbabalik, diba? Naging ano siya, General MacArthur. Okay, so give your relationship a chance. Perfect, no? Perfect nung card. Thank you, Holy Spirit. Yan. And sinabi nga dito na stay optimistic din sa love life. So, tatabi natin na kasi dalawa yung bumaba. Work on your partnership. So, kailangan nyo lang po talaga dito is, alam nyo yun, kung nakikita nyo po nag-e-effort na po si lover boy, no, or si lover girl, no, is, ano naman, bigyan nyo rin po ng pansin. No, kasi naman po talagang nobody's perfect. So, nagkamali man po siya, is, andito naman po yung, ready naman po siya magbago, and ibalik yung dating, relasyon po na meron kayo, or yung pagmamahalan, pag-aaruga, effort, time, lahat, no, ibibigay niya ulit sa'yo hanggat maaari, no, and yun nga, always have this positive thinking and faith, no, kasi yan naman talaga magbibigay sa'yo ng alam mo yun, ng romance. Parang alisin mo na yung mga duda, kasi kung halimbawa mananatili sa yung mga doubts na, naku, baka nakapagkita na naman yun sa kabit niya, naku, baka nakapagkita na naman sa girlfriend niya, naku, baka mamaya saan na naman nagpunta yun. Kung puro gano'n, walang mangyayari, hindi kayo magkakaroon ng growth, no? So parang think positive and buntutan mo siya or kapitan mo siya ng prayers na samahan siya ni God, samahan siya ng mga angels mo para hindi siya maligaw or hindi siya ma-tempt, ano mo yun, yung natubitin pa sa iba. Yung parang alam niyo yon, yung may pinaplano pa lang siya or may lumalapit sa kanya ng mga temptations is nalulusaw na agad. Ganun lang po yun. No? So, just think positive. Okay? And, kung halimbawang, andito pinapakita niya na po sa inyo yung pagmamahal, huwag na po kayong pakipot. No? Ibigay niyo na po ulit. Ibuhos niyo na ulit. No? Para mas happy. Happy. Happy, happy, happy. Okay, so we have there's a group of living. So, wait, kukuha muna tayo ng tatlo. My goodness, ano na naman ito? Meron na namang, ay nako, Diyos ko, Lord. Lord, ano na naman po ito, God? Bakit may ganito na naman? Meron na naman bang nanggigigil dito sa relasyon na ito? Okay, kasi ang lumabas dito, no, is there's a group na talagang andito yung gustong sirain tong relasyon ninyo actually. So meron ditong group na gustong parang itong new love, reconciliation, yung magkakaroon kayo ng second chance or third chance or what, no, is andito yung gusto na naman nitong sirain. At tipong, alam nyo kung sino to, ito din yung nireading ko kagabi or kanina, yung naghihingalo na, yung tipong andito yung pinarurusahan na siya, tinotorture na siya ng mga ancestors mo, ng mga spirit team warriors mo, pero andito pa, o mismo si God, pero andito pa rin siya para, alam mo yun, talagang pinaglalabanan niya pa rin, siya pa rin ang gumagawa para, I mean, ito yung mga plans niya, gusto niya sirain yung relasyon na meron kayo, no? Ayun yung tribe, oh. Parang there's a family group or a team, no, na parang gustong sirain yung relasyon ninyo. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kasi I know for sure, especially if you are a healer here, kung sino yung kausap ko ngayon, for sure may mga ginawa ka na rito na pangontra or parang abakon, no, para ma-save, no, yung relationship mo, especially the whole family. Okay? Bayad. Okay, so binayaran na to. Kasi ito nga taong to is may sakit na to eh. Itong gumagawa sa inyo, may sakit na to. Kaya wala na itong actually wala na rin siya kakayanan. That's why andito ngayon siya para nagbibigay na lang siya, nagpapabayad na lang siya dito sa grupong to. Para, alam mo yun, pasakitan ka. Okay, so what else? Dami pera nito siguro, no? O siguro ito na yung last money niya, pero andito yung talagang gusto nito is yung mag-ibisirable din ang buhay mo. Parang gano'n. No? Okay, so for some of you,
no? For some of you is ang umaatake ngayon dito sa inyo, lalong-lalo na sa bagong relasyon na masasabi ko sa inyo. I mean, kasi nga di ba may issue dito ng about gayuma, ginayuma to si person mo. Now is itong obsessive lover still talaga nanggagalaiti sa selos, and isa rin siya sa kikilos dito para sirain ang relasyon ng person na to. Ang relasyon ninyo. Yung reconciliation na yan, give your relationship a chance, sisirain niya yan. Gusto niya sirain niya. Pero hindi ito mananalo. Kasi God is with you. As long as kayo nagtuloy-tuloy, no, ng pagdarasal, wala pong mangyayaring masama sa relasyon ninyo, and especially sa family niyo. Okay? So, now is, ito kasi is, okay. So, we have the, aside dito sa pagiging obsessive, no, etong taong to is also parang looking or parang hinahanap-hanap na talaga yung kares ng person mo. Yung intimate moments nila, hinahanap-hanap nitong obsessive lover na to. No? So, that's why andito yung gigil siya na ibalik mo sa kanya yung person mo. Which is ikaw ang legal, pero siya is kabit, pero andito yung talagang gigil siya na makuha ulit ang attention yung person mo. Gagawa siya ng pamamaraan para masira kayo. Ay na tumigil, may isa pa to eh. Isa rin to mahahatulan eh din. See? So, now isa dito yung alam niya kung ano yung nangyayari sa inyo. Alam niya in a way na parang meron siya mga ginagawang rituals, or yes, maybe meron talaga siya binabayaran. Ito, no, may binabayaran siya dito. Kaya, updated siya. Kasi nag-i-spy siya eh. No? Nag-iimbestiga siya sa inyo, sa relasyon ninyo. Maybe may kakilala to, may kasabwat to na parang kasama lang sa trabaho ng person mo, or maybe kapitbahay mo, kakilala yan, na tinatanong kung ano ang meron kayo. Or maybe sa social media, may nakikita, kaya nga ako sa inyo, sinasabi ko lagi sa inyo, kailangan nyo pong i-private, no, yung social media dito. Okay. My goodness. Ganun siya ka-loko. Galoko dito sa person mo. Talagang lunod na lunod siya sa pagmamahal dito sa person mo. Itong third party na to. Itong syubetra ng person mo. Okay, so what else? Talagang ano siya eh, decidido. As in, parang nawawala nga siya sa sarili niya ngayon. Ay, may torture. Bumagsak na pala. Okay, so we have the torture here. So yes, andito ngayon talagang actually, sinasabi niya sa sarili na siya ang victim dito, which is hindi. Kasi, bakit na-attract sa kanya ang person mo? Ginawa niya ng gayuma eh. Pero ito kasing person mo, alam na nito na ginagawan siya ng gayuma nitong kabit na to, itong third party na to. That's why talagang, kahit anong kulit niya, anong tawag niya, hindi na to pinapansin. Dahil alam niya na kinargahan siya nito. And now, andito yung parang gumagawa siya ng dahilan or pamamaraan para balikan siya. Maybe tino-torture na nga yung sarili niya, sinasaktan niya yung sarili niya, or meron sinasabing papakamatayan ko pag di ka nakapagkita sa akin, mga gato ganyan. May mga ganun siyang drama sa buhay niya. What else? So, andito daw siya na parang, alam mo yung ginagawa ng secret yung pangakatake, but sabi ko nga sa inyo, andito tayo to expose everything. Para alerto po kayo. Para hindi po kayo nangangapa. At hindi kayo clueless, no, sa nangyayari sa mga person ninyo, sa buhay ninyo. Ayan. Okay. So, itong taong to is acting, acting mabait, acting tahimik, acting religyosa, mga ganyan. Pero, monita, mga ganon, no? So, eto, no, possible na nakilala to ng person mo, etong babae na to or lalaki na to, no? Maybe this is a singer or a performer sa isang bar, mga ganyan, or a dancer or entertainer, mga tipong ganon, no? So, alamin nyo po, pero ito is nakilala to sa isang gathering, doon na na-meet, and parang natipuhan itong person ninyo,
No? And maybe meron nagkaroon ng parang one night stand. Yan po ang kinukwento sa akin ngayon. And nagkaroon ng one night stand pero hindi naman to para seryosohin ang person mo, but andito yung nangungulit. Ganun po ang nangyari. Hanggang sa nahook na siya kasi ginawa na po siya ng spell work. Okay, so ipaglalaban niya to, no? Ipaglalaban niya to. Itong person mo. Parang by hook or by crook to, kailangan na makuha daw or maibalik sa kanya tong person. Not good. No? Andito kasi kayo sa stage na okay na eh. Dito sa reading na to, okay na eh. But, andito yung okay kayo dito, pero ang lumabas dito sa card, yung paghihigante. Yung paghihigante nitong third party sa person mo or sa relasyon ninyo na gusto kayong sirain. Na meron siyang something na gagawin na ika-explode ninyo or parang meron siyang gagawin na bigla na lang kayong maghihiwalay. Parang gano'n ang gusto niyang mangyari. Well, let's see kung talaga ipupush na yan. Kasi marami siyang gustong gawin. Dami siyang plano. Hindi daw siya papayag. Parang gano'n. Na maging masaya kayo. That's what I'm hearing. Okay. Tatagumpay ba itong third party na? Holy Spirit, magtatanggapay ba ito sa mga pinaplano niya sirain itong dalawang ito? Knight of Swords and Three of Wands. Okay. So, Knight of Swords, Three of Wands, and Seven of Pentacles. So, sa nakikita ko dito sa Knight of Swords na lang eh, parang andito yung naghahabol siya lagi sa tambol mayor. Like, parang, ang gusto nito is talagang makuha or mahook itong person mo, collective. Ikaw mismo nakausap ko ngayon. No? But, and, naandito yung she or he keeps on waiting, no? Sa pagdating or sa pagbalik nito. Itong person mo, nag-aantay siya. And andito yung talagang sa Seven of Pentacles is umaasa siya na lahat ng ginagawa niyang manifestation, lahat ng ginagawa niyang sacrifices, magic, tricks, mga ganyan, no? Kung ano-ano yung ginagawa niya spiritual, is umaasa siya na mapagtatagumpayan niya to. No? Let's see. Gusto niya mapagtagumpayan. Actually, gusto niya. Willing siya eh. Clueless man siya, pero parang andito yung handa niyang suungin, no? Kung ano man ang pagsubok, makuha niya lang ulit yung person. But the King of Wands is here, no? So yung King of Wands mo dito is yung partner mo dito, no? Is andito yung hindi niya, I mean, ipaglalaban na naman yung pamilya niya, kayo, yung paninindigan niya sa inyo, ng family mo, family niya, ikaw, tsaka yung siguro may mga anak na rin kayo, is paninindigan niya to. No? So, hindi na siya para, alam niyo, hindi siya para sumunod pa dito. At hindi na siya makikipagkita rito. No. And maybe dito nga sa Knight of Swords, no, sinasabi nga dito na parang nananakbo na nga siya eh. Or andito na yung tumatakas na nga siya eh. Andito na yung umiiwas na siya. Na parang pagka nandyan, alam niyang nandyan na o ano, parang maghahanap na siya ng way paano niya mapagtataguan tong third party na to. May mga ganun na siya. Kasi ayaw niya na ng gulo. And ang gusto niya is, bottom of the deck, isang magkaroon ng happy family. Diba? Yan ang gusto niya. Nagkaroon na kayo ng happy family. Gusto niya makita na ngayon sa'yo yung talagang ngiti, ganyan, and yung naaasikaso niya na ngayon ng mga anak mo, nakaharap niya na, magkakakwentuhan na kayo. Yan yung mga gusto niya mangyari ngayon. Ayaw niya na ng gulo, ayaw niya na ng toxic.
Gusto niya laging masaya. Kasi siya rin na nagsasuffer eh. Pagka nagkakaroon kayo ng problema, siya din na nagsasuffer. Diba? Gusto niya muna mamahinga. Dito sa Four of Swords, no? Kasi, kumbaga, yun nga sinasabi ko sa inyo. Pagka kayo ay nag-aaway nitong person, pag kayo may tampuhan nitong person, siya din na nagsasuffer. Siya yung nagkakaroon ng, ano mo yun, yung mga sleepless nights, or parang pagkaaligaga, nawawala yung strength niya. Ikaw kasi yung strength niya eh. Yung bang nanghihina siya pagka hindi ka niya nakikita, or hindi ka nakakausap. Now is, andito ngayon yung masasabi niya sa sarili niya na yung love is nandyan na kasi alam niyo yon na na-heal, no? Na-heal na rito sa Four of Swords. So that's why bakit pa siya para bumalik pa ulit o kumuha ulit ng isa pa sa problema na sasakit ulit ang ulo niya. Yun lang ganun kung okay na naman kayo. Parang sa'yo this time around is andito yung talagang gusto niya magbigay ng new love, no? And a relationship, a chance to para magkaroon kayo ng, alam niyo yun, romantic na feelings, no, every day, no? Yun talagang yung love is nandiyan kasi nakita niya na rin yung hirap mo dito, collective, no? Nakita niya na rin totally yung pakiramdam mo dito nung siya is sa kasalukuyang langong-lango dito sa third party na punong-puno siya ng spell work. But now na nakawala na siya dito because of you, or because of siguro pinagamot niyo po sila, now is andito na okay na, diba? Wait, tatlong card. Okay, so we have the Two of Swords, Three of Cups, and Nine of Cups. Okay, so now is dito, though andito yung talagang merong parang still, parang unbothered tong person ninyo, tipong meron pa rin siyang siguro hindi matubulong sa isip niya, or maybe andito yung iniisip niya to at times, no, na ano kaya, kamusta na kaya yung kaya nangyari na doon kasi hindi ako nakipagkita, hindi ako sumasagot, yung mga tipong ganon, or ano na kaya ang nangyari doon, mga ganon, may mga ganon siyang katanungan din itong person mo dito sa third party na to, kasi andito yung talagang most of the time parang kinocall nito yung attention ng person ninyo, like maybe chinachat, pinupuntahan sa workplace niya, yung mga tipong ganon, or maybe parang in some ways na parang talaga nagkakaroon sila ng connection through energy, possible na gano'n. Pero hindi na to talaga mapagtatagumpayan kasi alam nito na ikaw na ang priority nito and yung family. Alam niya na because of dito sa King of Wands, no, na talagang may paninindigan ka na ngayon at ipaglalaban mo tong pamilya mo. And eto dito ka na nga na parang binabaliwala niya na to. Like, yun nga, tinataguan niya na, or pinapatayan ng cellphone, mga tipong ganun, or hindi na nagre-reply ever. So, eto is sa tulong mo, no, and sa tulong ng mga maybe na mga guides mo to, no, is dito yung magkakaroon ng yung fulfillment, no, ng mga minamanifest mo about sa relationship ninyo is mapagtatagumpayan mo to. Kumbaga, actually part na rin ng tagumpay mo dito sa love or sa relationship ninyo is yung children or yung family bonding na meron kayo. Isa na rito sa parang mapagtatagumpayan mo to. Okay? And dito sa Nine of Cups, no, is nasa iyo ang nasa iyo yung victory, no, nasa iyo yung victory. So, kung ano man yung mga pinaplano niya dito na parang isabotahe kayo or parang gusto ulit manghimasok sa relasyon ninyo, and the second time isang dito yung parang magbabayad siya ulit, no, para ano niyo yun, sirain ulit ang relasyon ninyo at siya ulit ang mangibabaw at ikaw itablahin ulit ang person mo. Hindi po mangyayari to kasi andito po sa inyo ng Knight of Cups, kasi kayo po nagbigay ng kaliwanagan dito sa person ninyo eh. Kayo po yung nagmulat, kayo nagbigay ng divine light dito. So imposible pong mangyari na mapagtagumpayan nitong dark magic na to yung gagawin ulit niya sa person mo.
hindi po lulusot. No, hindi po siya lulusot. Okay? So, let's see kung ano pa. Diba? Minsan, ano siya, oh. Maybe, at times, no, or sometimes, no, nananakit po ang ulo nitong person ninyo. Tipong, maraming iniisip, or maybe talagang hirap to talagang matulog. Number one, ano, is parang hirap siyang matulog, or andito yung hindi siya basta-basta makakilos, or parang wala siyang, parang kahit sa pagtatrabaho, parang hindi siya ganun ano to, kasigla, or parang attentive, no? Wala yung ganun eh, hindi siya ganun. Parang lagi siyang lutang, mga tipong ganun. It's because of, parang maybe inaumpisahan natin, binibigyan ng sakit ng ulo, binibigyan ng mga, kasi may mga rituals na rin sigurong ginagawa to, no? Pero kasi nakita ko ito, may blood na naman eh. Ay, naku. Ito naman is ano to ha, about na to sa gumagawa po ng rito, ng black spell, spell work na gayuma noon sa person niya, na parang, hindi parang, kundi talagang hindi niya matanggap, no, na ikaw ang pinili, o yung pamilya ang pinili, at hindi siya. Kasi po pagka spell work, pagka gayuma, kahit po, pagka may ganun pong gayuma yung tao, kargado, at magsasalita yun ng mga kung ano-ano matatamis na salita sa gumayuma, sira din ang ulo nitong gumayuma. Kasi alam niya namang under ng gayuma yan. So kahit anong promises ang gawin niya, kung ano at ano man ang sabihin niya, lahat yun kasi nungalingan. Kasi may sapi yun eh. Yun lang ang pangit doon. Kasi ina-assume ng gumayuma na kung ano yung sinasabi nitong person na kaharap niya, naghinayuma niya, is totoo lahat na siya ang mahal, na iiwan niya yung pamilya niya, iiwan ko yung girlfriend ko, iiwan ko yung asawa ko. Hindi po. Kahit nga po walang gayuma eh, no? May mga ganun lalaki, sinasabing ganito, ganyan, ganito, ganun. Iiwan ko yan para sa'yo, sige, bukas magsama na tayo, oo, sige, iiwan ko na sila. May mga ganun po. Kaya nga po binibira ang mga lalaki ng mga gayuma eh. Kasi nga po hilig mangako, ang hilig magsalita, tapos di naman po tutuparin. Karma is real. Yun po tawag doon. No? Kaya po tayo, dapat di po tayo nangangako. Huwag po tayo nangangako. Kung alam nyo po hindi nyo po kayang tuparin, huwag po tayo nangangako. No? Parang go with the flow na lang. Kung ano po ang i-adya ng Panginoon, yun po ang embrace natin. Pero mag-promise kayo, wow. Page of Swords. Okay, so now is, andito yung, kasi hodang siya daw itong itong gumagawa ng spell work ha. Kasi hodang ito is parang, tamaan man ng kidlat, or tipo madisgrasya sa gagawin niya. Wala akong pakialam. Basta makukuha ko itong person na ito. Makuha niya lang yung person niya. Talagang wala siyang pakialam. As in, kung kinakailangan nyo mag-aral, pumasok sa spiritual para lang makuha. Grabe, no? Grabe yung pagkagusto nyo sa person. Kasi talagang, siya, wasak. Ganun, talagang, siya, kumbaga, andito yung nabigo talaga siya. As in, talagang heartbroken siya dito, malala. Heartbroken. Ay, naku. So, ayan ang inyo pong reading. So, hoping na maging babala po to sa inyo and magbigay po ng lecture sa inyo na, lesson sa inyo na, kumbaga, kung tayo po is meron pong mga gusto sa buhay or meron po tayong gustong iparating sa tao, hindi po natin kailangan mangako ng mangako. Tapos hindi naman po kayang tuparin. Kasi hindi po ikapapahamak. Unless talaga pong once na nagsalita ka, is talagang sinasagawa mo, ginagawa mo. Pero kung parang salita lang sa hangin, wag po. Kasi pwede rin kayo paliparan hangin yung mga iyan. No? So, make sure po na gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa. Wag po tayo manlinlang, wag po tayo manloko, wag po tayo manamantala. Especially po sa mga ganito, pagka puso na po pinag-uusapan. Hindi po dapat pinaglalaroan ng puso. No? Si Jesus Christ po nakikita ko ngayon.
Kasi nga po, di ba, meron din po tayong divine mercy. Kalabas yung puso. So, ang puso po talaga is dapat iniingatan. Minamahal po. Talagang kailangan po talaga is pagmamahal na pure ang i-share po natin sa tao. Hindi po yung panloloko. Yung pure intention po ang ibigay natin sa kanila. And i-let go, let God, yun na lang po. Kung halimbawa ang ibabalik naman po sa inyo is iba, hayaan niyo po sila. Basta po kayo is ibigay niyo po yung tama. Ibigay niyo po yung alam niyo pong walang kaparusahan na kapalit, no? Mas maganda po yung ganun. Kumbaga, give love, no? Give love and care, no, sa tao. Mas maganda po yung giver po tayo ng mga ganyan kaysa po yung ako po, mas gusto ko po yung gano'n, nasa kanila na po yung kung talagang ang kapalit nila ang ipapalit nila sa akin sa pagiging mabuti ko sa kanila, ang ibabalik nila sa akin ay aabusuhin nila ako. Well, yung mga ganyan po, bakit talaga nililet go, let God ko yan? Kasi, ang kaparusahan naman po is sila po magbibigay, hindi po ako. No, kasi sila po yung mas nakakakita, no, ng talagang intention sa, though alam ko naman po yung mga intentions na yan, but andito pa rin po ako magpapakatao sa inyo, sa kanila. Pero in return, yun pong panloloko na gagawin naman po sa akin, bahala na po ang Panginoong Diyos Ama doon. Kasi mahirap po ang alam niyo yon, yung mangungutya ka ng tao, pagdudahan mo lahat, lagi na lang ang kilos ng tao. Mas maganda po talaga i-let go, let God nyo na lang. Pero every time po na nag-let go, let God kayo, samahan niyo po ng prayers na samahan po kayo sa pagmamanifest nyo na mapagtanggupayan po yun. Hindi man po agad-agad, pero at least maisagawa po, no? Or matupad yung mga gusto nyo po. Basta po diretso nyo lang po yung pagiging good Samaritan, no? Be charitable, share your blessings, no? Mahalin ang kapwa, yan, manatilihin mo pagkumbaba, at ako, habaan ng pasensya. Yan po kailangan natin. Okay? So, now is para po sa magsing-irog, nais ko lang po na kumbaga makontento po tayo sa isa. No, makontento po tayo sa isa. Alam po pong sa iba is napakahirap po niyang salitang yan. Pero pagka kayo po inanalangin at andyan po ang Panginoon Diyos sa inyo, hindi niyo po gagawin yan. Kasi ang magiging priority niyo po is yung partner ninyo and kids. And the rest. No? Ganun lang po. Bakit naman po yung iba nagagawa? Bakit kayo hindi? 'Di ba? So, ganun lang po. Make sure po na lagi po kayong tumatawag sa Panginoon. Hindi man po kayo nagsisisimba, no, pero make sure po na may tamang pamamaraan po ng pagtawag sa Kanya, tamang pamamaraan ng pagpe-pray, no, and make sure po na galing po dito din sa puso. Okay? Para po kayo ay i-blessed and bigyan po ng protection ng Panginoon Diyos. Okay? Okay, so close your eyes para po sa ating reading, para sa ating healing. Okay, so maraming salamat po, and paki-click na lang po subscribe button, like and share, and click the notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading. Okay, bye! Love, peace, and hope. God bless.